Magandang gabi. Mahuhuli kaya si BBM dito? Sana kung hindi pa siya presidente, o kung hindi na siya presidente, sa tingin ko ay mahuli na siya. The problem is, siya pa rin ang presidente. Anyway, ang ating pag-usapan ay patungkol po sa yung pinakabagong kaso na sinampa na pala, laban kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, at saka si Yusek Trajib Olivar. Sino yung dalawang ito? Si Yusek Bersamin ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng Supreme Court. Ang kaso ay may kinalaman sa 8 bilyon na delivery. Ang dineliver ni Trajib Olivar at tinanggap ni Yusek Bersamin mula kay Trajib Olivar. At ang delivery ay nangyari po sa Diamond Hotel. Ito ay ayon mismo kay Senator Panfilo Lacson. So ngayon, ano ang kwento dito? Ayon kay Panfilo Lacson na nagsalita sa plenaryo, ang totoo daw yung sinasabi ni Saldico na 100 billion na insertion na pinasingit ni BBM. Kaya lang sinasabi niya, ang nagpasingit dito ay hindi si BBM. Pinalabas ni Lacson na diskarte lamang po ni Trajib Olivar at saka ni Lucas Bersamin at saka ng apo niya si Adrian Bersamin at saka si DBM Secretary Amina Pangandaman na kunwari may nanggaling na utos kay BBM na ipasok ang 100 billion na isisingit na pondo doon sa level ng Bicameral Conference Committee. At nangyari nga ang dapat mangyari at naisingit nga yung tinatawag na 100 billion na pondo. Karamihan nun, halos lahat ay flood control projects. So, lumalabas na ang 86 billion nun ay flood control projects. At ang natitira ay mga proyekto sa ibang mga bagay. But nevertheless, ang katotohanan dito ay nangyari na mayroong 100 billion na singit na pondo. At kung titingnan mo, ang kinikita sa bawat proyekto ay 20% na lang. So, what is 20% or 1/5? O i-divide mo sa 5. I-divide mo sa 5 ang 100 billion at ang isa niyan na bahagi, yon po ang mapupunta sa kickback ni BBM. Yan, kung totoo ba talaga kay BBM yan? Pero siyempre, pininindigan ng kanyang kaibigan na sipsip na si Panfilo Lacson na hindi kay BBM yan. Sinabi niya, palabas lang yan nila ni Trajib Olivar, ni Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, na apo ni Lucas Bersamin, at saka ni Amina Pangandaman na kunwari si BBM ang nag-request kay Saldico na isingit ang 100 billion. So, nangyari. Sabi ni Lacson, totoo daw yan. Kaya lang, ang kay Lacson, ang modification niya ay hindi si BBM ang nagpasingit, kundi si Lucas Bersamin, ang kanyang apo na si Adrian Bersamin, si Trajib Olivar na Yusek sa Department of Education, at saka si Amina Pangandaman na ng panahon niyan ay Secretary ng Department of Budget and Management. So ito na ngayon ang kwento. Nang dahil doon, gumawa ng diskarte si Lacson at grupo niya si Ralph Recto, kasama dyan si Enrique Rason, tinawagan at pinaresign nila. Kunwari, nag-courtesy resignation si Bersamin at saka si Amina Pangandaman at saka si Adrian Bersamin. Pero ang katotohanan, hindi sila nag-resign, kundi pinaalis. Sabi naman Bersamin, hindi daw siya nag-resign. Sabi ni Yusek Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, kundi tinawagan daw siya ng isang negosyante na si ER. Sino yung ER? Enrique Rason. Sino pa?
Kasi si Enrique Razon mahilig makialam at kumikita siya sa mga prangkesa na kinukuha niya sa gobyerno. At ay magagamit lamang, makukuha lang lamang kung kaibiganin niya mga congressmen at bata niya si Marcos. Kaya ganun po siya kumakialam. Nevertheless, ito na ngayon. Naalala ninyo na nagsampa ng impeachment laban kay BBM, ito si Congressman Tino, si Attorney Andre De Jesus, na sinuportahan ni Jet Nisay na congressman ng Pusong Pinoy Party List. At saka, grupo naman ng Makabayan Black na pinangungunahan ni Congressman Antonio Tino. Kasama dyan si Congresswoman Attorney Luis Co. O tapos kasama diyan si Sara Ilago. So sila nagreklamo laban kay BBM. Ang nireklamo naman nila ni Tino laban kay BBM sa impeachment ay yung pagbitbit ng mga maletang bag na binigay kay BBM. So ngayon, kasama sa ebidensya na inihain o kinabit nila ni Congressman Antonio Tino ay yung tinatawag niyang affidavit o sinumpaang salaysay na ginawa ni Yusek Adrian Bersamin. Na kung saan binanggit ni Yusek Adrian Bersamin na siya ay inutusan ni BBM na kukunin ang 8 bilyon mula kay Saldico. At si Saldico dinaan kay Yusek Roberto Bernardo. O mga Yusek, trabaho ng Yusek, mga kumbaga sa babae, callboy, hindi kaya mga bagmen. So, binigay kay Yusek Trajib Olaybar at si Yusek Trajib Olaybar ang nag-deliver ng 8 bilyon na pera na nilalaman doon sa loob ng armored vehicle. Pinarada sa ilalim ng parking space ng Diamond Hotel. Kasi sa ilalim, underground ng parking. Tapos nagparada rin si Yusek Adrian Bersamin ng sarili niyang armored car na may mga bala. Anong tawag dito? Anong tawag yan? Yung bulletproof na naglalaman ng pera. Okay. Nagpalitan sila ng kotse, ng sasakyan pala. Kinuha ni Trajib Olaybar ang dala na armored vehicle ni Adrian Bersamin at kinuha naman ni Adrian Bersamin ang armored vehicle ni Trajib Olaybar na may laman na 8 billion. Tapos nag-text, naglalaman sa affidavit ni Adrian Bersamin na ibinigay kay Congressman Tino na tinext niya si BBM nung nakuha niya ng 8 billion. Boss, dito na boss. At sumagot din si BBM, very good. Ibig sabihin, very good. So, yan po ang laman ng affidavit ni Adrian Bersamin na kasama sa ebidensya ni Antonio Tino sa kanyang impeachment na inendorso laban kay BBM. Sa kamalasan ng lahat, binasura nila ni Jinky Luistro ang reklamong impeachment laban kay BBM. Double standard. Kompleto sa pagbanggit, kompleto rekado ang detalye, pero binagsak pa rin nila. Kay Sara, hindi tama, hindi kompleto pagkabanggit, inaprubahan. Yan po ang problema sa ating bansa. Nevertheless, ito na ngayon, may grupo nagsampa ng kaso na plunder laban kay Bersamin, Yusek Adrian Bersamin at saka si Yusek Trajib Olaybar. Yun ang palitan. Pero sabi naman ni Mike Defensor, sa 8 bilyon na yon, nakatabi pa sa kay Yusek Bersamin ang mahigit 1 bilyon. Kumbaga 7 bilyon lamang ang binigay niya kay BBM. So ito na ngayon. Ano kaya mangyayari? Kasi nagsampa na ng kaso sa ombudsman ang grupong ito kontra Kurakot. At hindi ko alam kung aaksyonan ni Ombudsman Remulla.
hindi niya aksyonan nito. Anyway, ito po ang istorya. Pero bagong istorya niyan, sige, ito rin muna ang istorya. Ika na natin. I-play na natin. Sa balita ng Bilyonaryo News Channel. At least, bilyonaryo na lang tayo kukuha. So, saan ba yun? Hindi ko makita. Ito. Okay, ito na! Inireklamo ng ilang grupo laban sina former Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin at former Education Undersecretary Trigib Olayvar kaugnay ng flood control scandal. Mga reklamong graft at gross misconduct ang inihain sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y budget insertions at kickback scheme sa mga flood projects or flood control projects. Ayon sa mga complainant na pinangunahan ng bayan, dapat imbestigahan kung may criminal liability sina Bersamin at Olayvar sa bilyones na kinulimbat mula sa mga proyekto. Mag-follow sa aming mga social media accounts at so, yan na po ang nakikita. So, papakinggan din natin ang balita na inilabas ng GMA7. Kasi ang iksi-iksi naman ng balita nilabas ng Bilyonaryo News Channel. Tingnan natin sa GMA7. Gobyerno ang dalawang dating opisyal ng gobyerno ang sinampahan ng reklamong graft kaugnay ng kickback umano sa maanumalyang flood control project. Ang dalawang opisyal itinuro dati bilang taga-kolekta umano ng pera para di umano sa Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Kinalampag ng iba't ibang grupo ang Office of the Ombudsman ng kanilang ireklamo ng graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct of Public Officials sina dating Undersecretary Adrian Bersamin ng Office of the President at dating Undersecretary Trigib Olayvar ng DepEd. Sila ang lumalabas na mga bagman mismo ng Pangulong Marcos at napakalaki ng kanilang kinalaman doon sa pagnanakaw na nangyari hindi lang sa flood control anomalies kundi sa iba pang mga infrastructure projects. Ibinase raw nilang reklamo sa mga salaysay ng state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pati na sa video statements sa social media ni dating Congressman Zaldico. Sabi ni Bernardo, sina Olayvar at Bersamin ang kanyang mga katransaksyon sa pagpapalitan ng armored vans sa parking ng isang hotel na naglalaman umano ng mga kickback mula sa mga proyekto. Sa mga video naman ni Ko, tinuro niya sina Olayvar at Bersamin bilang mga bagman raw ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Olayvar at Bersamin. Pero nauna nang tinanggi ni Olayvar ang anumang pagkakasangkot sa mga budget insertions. Dati na rin sinabi ng palasyo na walang katotohanan ng mga binabato sa Pangulo. Ito ay bahagi ng pagpapanagot natin sa lahat ng mga sangkot. Sila ay sinasabing nakatanggap or tumanggap on behalf of the Malacanang Palace. Kaya gusto natin sila ang unang imbestigahan. Dahil sa investigasyon ng ICI, walang nangyari. Wala man lang matataas na opisyal na napanagot, walang nakulong. Merong mga kaso pero ilan lamang at saka yung mga maliliit na isda lamang. So hindi pwedeng gano'n na lamang ang nangyari sa mga investigasyon na yan. Hindi pwedeng magkalimutan na lang. Malaking dagok daw ito sa taong bayan, lalo't naharap sa krisis sa petrolyo. Krisis ngayon, gusto natin may ayuda, tulong ang mga kababayan natin. Kulang ang pondo ng gobyerno kasi nauubos sa korupsyon. Ang Office of the Ombudsman idadaan sa evaluation ng reklamo. Pero sinabi na noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may gumugulong ng investigasyon kina Bersamin at Olayvar bunsod ng referral ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Ang pinaka-problema nito, gagalaw ba sila? So anyway,
para maintindihan natin kung ano to, sarwain natin ang pinalabas ni Saldico. Ito, ipapakita natin ngayon si Saldico. Welcome back, Saldico! Yan. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Ha? Huwag pigilan sa insertions ko. Yan, sinabi ni BBM. Huwag ka nang makialam sa budget. Huwag ka na makialam sa budget. Sinabihan niya si Romualdez. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Hindi makilala ha. Ibig sabihin, nakikialam pa si Romualdez sa mga insertions ni BBM. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Ito ng part 2 na yun. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Meeting si Jojo Cadiz, Yusek BBM. Nag-arrange ng meeting kay BBM, kay Saldico at saka si Romualdez. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Personal na nasaksihan ni Saldico ang reaksyon ni BBM. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Ngayon, Ping Lacson, nag-imbento pa ng kwento na walang kinalaman si BBM sa 100 billion. Klarong-klaro, personal na narinig ni Saldico si BBM na nagsasalita tungkol sa 100 billion. Gumawa ka pa ng kwento. Ngayon, kakasuhan ngayon si Tregi Bulacaber tsaka si Bersamin, sigurado magsasalita na ito at ilalabas na dito yung text message, mga screenshots ng cellphone ng message sa gitna ni BBM at saka ni Adrian Bersamin. Mapipilitan ito. Pero ang tingin ko dito, mag-antay na lang ng panahon na wala na si BBM saka ipagpatuloy ang investigasyon. Yan, nakikita ko na yan. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin? Tama. Kung walang kinalaman si BBM. Nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions
sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Tama, Lacson. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. So, napakinggan mo yan, Ping Lacson? Magsisinungaling ka pa sa plenaryo ng Senado na hindi si BBM, wala si BBM alam tungkol doon? Naku naman, nakakahiya ka naman. Ito mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, May sariling may contract. 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion. Kaya pala si Sandro Marcos nag-motion na ideklarang bakante ang office of the chairman of the House Appropriations Committee. Yan pala, ito palang kwento ay hindi nasunod ang gusto niya sa kay Saldico. Pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Yan. Abangan ng part 3 pero hanggang dyan lamang ang ating Huwag mo ating vlog sa ngayon. Kasi ibang topic na naman tayo. So anyway, what is important is lumalapit na. Tama ang ginawa nila ni dating Congressman Teddy Casino. Nasampahan ito si Ulaybar at saka si Bersamin. Kasi may bit-bit na ebidensya at nakapagawa na ng sinumpang salaysay si Bersamin. Ibinigay kay Leandro Libeste. At ang kopya ginamit ni Congressman Antonio Tino sa impeachment na reklamo na sinampa nila ni Antonio Tino laban kay BBM pero binasura ni Luestro tsaka ni Ridon at tsaka mga kanyang kakampi. Yan lamang po ang ating mag-usapan sa ngayon. At ladies and gentlemen, nakikiusap ako sa iyo. Paki-like niyo po
At para sa sunod ko na live ay mapakinggan nyo pa rin ulit. So maraming salamat po.